Hello everyone! Ngayon idadali namin kayo sa Heart and Heritage ng mga kapwa ko Baliwagenyo. Ang St. Augustine Parish Church. Ano? Tara? Tara! Welcome to our heritage, San Agustin de Baliwag Church. Ang lahit at ang ganda ng facade. Baroque-inspired talaga. With its massive walls, grand symmetry, and intricate details, Bulacan is known for several Baroque-style churches. But San Agustin in Baliwag has its own unique charm. Yung facade niya, sobrang monumental. Parang fortress of faith, while the interior blends artistry with solemnity. Hindi lang siya lugar ng dasal, it also a masterpiece of colonial architecture that continues to inspire both worshippers and history lovers. Noong May 26, 1733, naging hiwalay na bayan ang bayan ng Baliwag mula sa Angat at Xinghua. So, dito mismo itinayo sa lugar na to ang parokya, with Father Juan de Albaran as the very first parish church. Imagine almost 3 centuries ago, nag-start ang journey ng mga Baliwagenyos sa pananampalataya. And makikita natin sa structure ng church na to na gaano karaming history ang nadaanan niya, ang mga pinagdaanan niya. At itong church na to ang naging simbolo nating mga Baliwagenyo para makapag-stand through sa mga challenge na mga kinakaharap natin. 3 beses nang na-reconstruct ang simbahan ng San Agustin dahil sa mga bagyo at sakuna na nakakaharap nito. Parang tayo lang yan ng mga Baliwagenyo na hindi tumitigil sa paglaban sa mga sakuna at hindi nawawala ang ating mga pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Look at these details. Ang dami mong makikitang intricate carvings, stained glass at mga obra na talagang nagpapakita ng artistry ng panahon. Kaya noong February 13, 2024, it was officially declared a diocesan shrine recognizing its importance not only to Baliwag but to the entire diocese. And beyond that, meron pang ongoing petition to elevate it as national cultural treasure. Dahil hindi lang to simbolo ng faith, it also symbolizes our cultural identity. Imagine a church that has stood for centuries, now being honored as both spiritual and cultural landmark. Siyempre, hindi rin mawawala ang kampanaryo o bell tower ng simbahan. Isa ito sa pinaka-iconic na parte ng Baliwag Church. Mula pa noong unang panahon ng Kastila, naging parte na ng pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Baliwagenyo ang kampana. Ito ay naging simbolo ng pagsimula ng misa, simbolo ng mga fiesta, at minsan ay babala sa mga kalamidad. Bawat tunog ng kampana ay nagiging simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas o ng Baliwag. Simula noon hanggang ngayon. This church has witnessed countless weddings, baptisms, and prayers. Lahat ng kwento ng faith and love ng mga Pilipino. Generations have passed through this door, each leaving behind memories of joy, hope, and devotions. Parang bawat sulok ng simbahan may nakatagong kwento ng pamilya, ng pananampalataya at ng sakripisyo. O diba? Parang bawat bato may kwento talaga. Kung iisipin nyo, if these walls could talk, they would probably tell stories of centuries of voices lifted in prayer, of tears shed in silence, celebration of the people who brought together. In every crack, in every detail, people carries the weight of history. Hindi lang siya basta structure, it's a living witness of the people's lives and faith who built and preserved it. Construction tells a story about resilience. Yung mga pader na ito, they've seen through generations that come and go. So, kahit na nadaanan na tong mga pangyayari na yon, makikita natin na sinasabi sa atin ng simbahan na ito na kahit anong dumating sa atin na pagsubok, lalaban tayo. Yan, naging simbolo to ng devotion, pananampalataya at pagiging malakas nating mga Baliwagenyo.
May mga relics din dito sa Baliwag Church, mula kay St. Augustine, kay St. Monica, at pati na rin ang fragment ng veil ng Blessed Virgin Mary. Ang mga ito ay authenticated relic fragments na ibinigay sa parokya noong itinaas bilang Diocesan Shrine of St. Augustine noong 2024. Yung kay St. Augustine, kilala bilang Doctor of the Church, nagpapaalala sa atin ng kanyang malalim na teachings tungkol sa faith at conversion. Yung kay St. Monica, ina ni St. Augustine, simbolo ng isang matyagang panalangin ng isang ina para sa kanyang anak. At yung relics ng Blessed Virgin Mary, nagbibigay ng koneksyon sa mismong ina ng Diyos na siyang source of comfort at intercession. Kaya bawat pagbisita dito, hindi lang siya basta parang papasok ka lang sa church. It feels like a pilgrimage into holiness. Isa rin ito is a chance to be closer to the saints that who continue to guide and inspire the faithful. At syempre, hindi rin magiging kompleto ang kwento ng Baliwag Church kung hindi natin babanggitin ang feast ni San Agustin tuwing August 28. Dito, nabubuhay ang tradisyon. May mga misa, prosesyon, at sama-samang panalangin ng buong komunidad. Para bang bawat pagtunog ng kampana ay paalala na ang pananampalataya ay buhay na buhay. Hindi lang sa kasaysayan, kundi tuwing sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Of course, Baliwag is home to the grandest Lenten procession in the Philippines. Every Holy Week, the street comes alive with devotion and artistry. Over 100 karosas at bawat isa merong biblical scene. It actually started way back in 18th century and now it was the grandest and biggest procession in the country. As a Baliwagenyo, inaabangan talaga ng family namin ng procession. Kasi nga, every karosa has different stories from the Bible. Para siyang moving catechism sa kalsada. It feels like teaching faith through art and tradition. Grabe, parang moving Bible story sa kalsada. And it doesn't end there. Tuwing Easter Sunday, the church also hold the traditional salubong. Doon, makikita mo ang reenactment ng pagkikita ni Risen Christ at ni Mama Mary. Highlight pa nga yung moment ng pag-aagawan ng mga kalapate at manikang angel ang veil ni Mama Mary, symbolizing joy and triumph over sorrow. Ang ganda kasi it shows how his faith is celebrated not just inside the church but throughout the whole community. From the streets filled with devotion and artistry, balik tayo sa heart ng lahat ng to, the San Agustin Church itself. As the sun sets, the story of faith continues. Not just in tradition, but also in the spirit that lives on today. And devotion. Parang bawat sulok ng simbahan, pinagtagong kwento ng panahon. Of the people that live in faith. Yung mga pader na ito, yan, sa sobrang dami, ay hindi siya ganun. Merong biblical scene. Kahit ito? Oo nga. Uy, galing na. Uy, matik na akong tumama kanina. Church. Ano, tara? Malapit pa lang talaga ako. Ay, gagawin. Our heritage. San Agustin de Baliwag Church.